Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Meron tayo ditong gagawing isang Sanyo refrigerator na personal rep. Ayan. Ang problema po niyan ay natusok ng minamahal nating customer yung kanyang evaporator section. At tuloy igagawa na rin natin siya ng pinto kasi nabasag na yung pinto niya. Mag-DIY tayo ng pinto para sa kanya. So yan. Grabe ang laki ng butas niya. Ayan oh. Oh. So pagka ganyan ang laki ng butas, ang gagawin natin dyan, sasarado muna natin yan. Hindi natin hihinangin ng ganyang kalakihan. Paliliitin natin ang butas niya. Sobrang laki. Sasarado natin. Yun. So yan. Sininsil natin. Saka natin siya hihinangin. Ayan. Pero lilinisin muna natin. Para matanggal yung mga pintura niya. So yan, matapos nga nating malinis, ayan, hihinangin natin. At napansin ko yung kanyang butas, ang lakas ng langis. So itinigil ko, hindi pwede. Malangis, hindi pwede. So mag-plasting tayo. Yan. Tingnan natin. Ayun. Sumisirit siya yun. Yun, wala ng langis. Nalinis na. So yan, matapos nga natin linisin ng napakalinis yung ating hihinangin, ating ding niliitan ng butas. Ayan, sisimulan na natin siyang hinangin ng ating aluminum rod. Ang paghinang po ng aluminum rod ay hindi yan itinututok sa butas. Ayan, ang aking ginagamit dyan ay acetylene. Nakita nyo yung halos dulo lang ng aking flames ang nakatutok, hindi siya malapit. At nilalaro-laro ko at tinatansya ko kung didikit na yung aluminum. Ayan, at nung nakita ko nga na kumakapit na yung aluminum, ay sinimulan ko na siyang full weld. Ayan, dire-diretso na yung paghinang na ilalaro natin yung ating apoy. Ayan, gaya ng inyong nakikita, ilalaro natin yan hanggang sa okay na. Ayan, ang ganda ng hinang yan, sure bull yan. So yun, ang ating hinang, ang ganda oh. Ayan. So ililigtas natin. So yan, gamit yung ating nitrogen ay ating sinimulan ng iligtas yung kanyang butas kung may leak yung ating pagkakahinang ng aluminum. Ayan. At ginagamitan natin yan ng sabon. At nakita ko wala naman siyang naging problema. Tigil-tigil yung ating trabaho, lakas ang ulan. Ayan, papatak na naman. So kukuha natin ng bomba tong compressor na to dahil ang laki ng butas niya sa evaporator section. Titingnan natin kung hindi siya nakasip-sip ng langis, papaanda rin natin. Kukuha natin siya ng bomba. Yun, maganda. Okay, ayos. Lalabas na natin. Titingnan natin yung kanyang langis. Kung ano ang tayo. Kung siya'y maitim o siya'y maputi. Kung siya'y may tubig o wala. So, ibig sabihin, wala siyang langis. Ayan o. Kaya wala siyang tubig. Malinis yung kanyang langis. Ibig sabihin, magdadaglag na tayo ng konti. So, depende sa ating may paplasing. Kung malakas yung tapo ng langis, magdadagdag tayo. Isin mo natin, dumi. Ayan na. Umulan na. Yan ang mahirap magtrabaho pagka ganitong umuulan, no? Ayan. Tumutulo na dito. Masaling para mada.
So dahil nga lumalakas ang ulan, tigil muna. Yan, simula naman. Ako, lakas na yan, oh. Ang lalaki ng patak niya. Tigil muna tayo. So ito, gagawa tayo ng charging line natin para sa ating compressor. Gagawin tayo ng charging line na gantong kahaba lang yung gagawin natin. Dudugtong natin. Ilalagay natin to sa charging port ng compressor. So yung haba na yan, okay na yan. Tama-tama, kasama na yan sa pagpipinch off. So yan, tumila na. Tuloy na ulit tayo. Yan. May kabit na natin yung sa capillary, sa suction line at saka sa discharge line. Yan yung ating ipa-flashing ngayon. So unahin natin dito sa capillary. Lagyan natin siya ng 141B. Yan, kabit lang natin itong ating improvised na baso o embudo ang tawag dyan. Yan, so salinan lang natin. Ayun, no? Sabay pukpukin natin para mabilis siyang pumasok. So, hindi na tayo akit doon. Yan, pag nakita natin bumaba yan, ibig sabihin sumisirit na yung 141B dun sa ating evaporator section. Ayan. Bumaba siya. So, tirahin pa natin isa pa. Oop. Lalay lang yan. Pagbira dyan, sumagitsit na doon sa taas. Ayan. So, okay na yan. Tingnan natin. Ayun, ang lakas, oh. Ayun. Yan. So, okay na yan. Oh, sabihin, malinis na. Wala na lalabas. Oh, okay na yan. So, palibasa ay nakatapos na tayo sa capillary tube. Dito naman tayo sa evaporator section niya. Yung tinatawag na suction line. Yan naman yung ating ipa-flashing. Nilagyan natin siya ng 141 sa baba. At dito, hihintayin natin siyang lumabas. Ayun. Ang lakas. Oh, linis. Palibasa nga hindi siya nakahintay. Ayun, oh. Ang linis. Oh, okay na yan. Malinis na siya. Okay na yan. Nabot na tayo ng gabi. Hindi naman tayo sa condensing unit. Ilagyan natin ng basahan. So, dito lang tayo magre-relay sa kanyang cage. Ayun. Ayun. Ayan, oh, may nalabas ng mga langis. Ayan, oh. Oh, malangis din. Ayan. Yan, palibasay gabi na at patuloy ang ulan, ay pinagpasya natin itinigil muna. Ayan, itinabi na muna natin yung ating refrigerator na ginagawa. Isinipti muna natin siya. At tinakpan natin yung kanya mga charging line. Ayan, para hindi siya pasukin ng tubig. Bukas na natin siya itutuloy. So yan, maaga tayong nagsimula ngayon dahil tumila. Dahil baka mamaya malakas naman ang ulan. So ang gagawin natin, palibasa nga inabot tayo ng ulang kagabi, ay ipa-flashing uli natin to gamit yung ating nitrogen. Kasi ang nitrogen, dry air yan. Kaya napakaganda niyan sa mga moisture. Itinataboy niyan yung mga moisture ng ating system dahil yung hangin niya dry. So yan, magpa-flashing uli tayo. Unahin natin yung ating suction line. So dito lang tayo babase. Sumirit na yun sa loob. So okay na yun. Lipat naman tayo dito sa kanyang capillary tube. Ayan, paplasingin din natin yan. So, dito ulit tayo babase sa gauge. Ayun. Ang bilis umakyat ng nitrogen. Kaya dapat maingat tayo dyan sa nitrogen kasi nasabog yan. Kailangan listo tayo kapag gumagamit tayo ng nitrogen. So, ayan, okay na. Bumaba na siya. Ayan, capillary tube. Ibig sabihin, okay na yung flashing yan. Dito naman tayo sa condensing unit. Abangan lang natin siya rito. So dito naman tayo. Kakabit naman natin itong ating hininang na butas. Ayan. Kakabit na natin siya rito. So binalot natin ng basang-basahan to kasi ang dugtungan yan, aluminum.
para siguradong safety tayo at hindi pumutok doon sa dugtungan. So yun, maluwag na maluwag siyang dumaan. Sabay iligtis natin para sigurado kabila. Ayan. Ano? Wala na, okay na, wala na tayong leak. Sa lahat yan. So yan, i-fix natin. Ang problema nito, ito. Lalagyan at didiskartihan natin yan. Tapos lalagyan natin ng takip yan. Didiskartihan natin yan mamaya pagka natapos natin. So katulad ng dati, ginagawa natin sa video natin, ay ganun pa rin yung ginagamit nating filter dryer. Ayan. Marami kasi akong umorder nito. Kaya pagka gumagawa ako, sandali lang, hindi na ako naghahagilap kasi marami akong stock. Yun. Tanggal yung panghalog. Yung kanyang cover. Kaya ganitong maganda ang flashing kahit na naulan, hindi na ako gumagamit ng glue. Sapat na yan. Yung malinis siya. Ayan. So yan. Puporma natin yung ating filter. Capillary dito sa ating filter dryer. Hilahin lang natin na konti. So ganun kahaba lang kailangan natin yan. Ayan. Yun. So yan, nag-proceed na tayo ng pag-vacuum natin. Babacuumin lang natin siya ng 10 minutes. So i-plug natin. Iinisa lang natin siya ng 10 PSI. Huwag natin siyang pabayaang makabacuum. Nakatayo lang yung ating tangke. Ang amperahe naman niya ay 0.6 amperes. Titingnan natin yung kanyang loob. Yan yung mga heatsink na hinahanap natin lagi pag tayo ay nagkakarga. Yun. Titingnan natin niya kung makukuha niya yung negative 10. Yan. So yan. Nakakuha tayo ng 5 PSI. So okay na yan. 5 PSI, i-release na natin yan dito. Yan. Sabay higpit dito sa pin. 0.4 ang total na naging amperahe ng ating refrigerator na ginawa. So ito, galagay tayo ng isang ice tubig. Tabi natin dito sa temperature reading na ating inilagay. So yan. So yan na, bumuhos na ulan. Umaha na naman. Titingnan natin yung ating ilagay na ice tubig kung ano nangyari. Ay, ayun, tigas na. Ang temperature niya, yun, kumapit. Ay, ito, kapit din. Ang tigas, oh. Ayan. Negative 12. Okay na yan. So, yan. Ilagyan na natin ng cover yan. Ayun, no? Ayan, ayan na siya. Bali, stow ko yung ginamit natin. Tapos yung putol na yun, nilagyan din natin yung stow ko. Nirebit natin sa lugar na yan. So, ayun na. May pinto na. O, ayan. So, doon po natatapos yung ating ginawa na isang mini refrigerator na natusok nga po ng ating minamahal na customer na ating hinilang yung kanyang aluminum. Silagyan din natin ang takip ng kanyang evaporator. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pag-like, subscribe sa atin. At nawa po yung biyaya at pagpala ng ating Panginoon ay sumating lahat. Maraming po salamat. God bless po.